Magandang araw po sa lahat at Na magandang, oras kung ano man sa inyo ngayon ang sa papanood mo ng ating subject tungkol po sa kay Matthias at sa kay Apostol Pablo sa sinasabi na, si Matthias daw ay hindi kasapi o kasali sa 12 foundation, sa 12 apostles of the Lamb sa Revelation chapter 14. Yun po ating pag-aralan kasi po nabanggit ko po last week na pag-aralan po natin ito. At dapat sana ay 1 Peter and 2 Peter epistles ang ating pag-aralan. Subalit ito po ay mas madali ito at hindi ito matagal. So, hindi gaya sa Book of Peter na pag mag-aral ka ng salita ni Peter, ito ay o sinulat ni Peter, ito ay verse by verse, chapter by chapter para sa madali maintindihan. So ating po tatalakayin in the Word of God sa Revelation chapter 12, sabi po dito, verse 14, sabi po dito ay, "And the wall of the city had 12 foundations, and in them the names of the apostles of the Lamb." So yun po ang issue dito. Na sinasabi dito, sa Apostle of the Lamb ay hindi po kasali si Matthias dahil po pagkasali si Matthias ay maging 13 na daw dahil sa Apostol Pablo ay apostoles din. So maging 13 na. So actually sa totoo lang kaibigan, hindi po 13 o 12 ang apostoles dahil si Barnabas sa Acts chapter 14 tinawag din po siya na apostoles. Okay ho. So atin po tatalakayan ito. Kung ano ba ang sinabi ng Biblia tungkol dito? Kung ano din ba, tama ba ang opinion ng iba? Nakasama ba si Pablo dito? O si Matthias bang kasama sa Book of Revelation chapter 12 verse 14? Tandaan po lang ninyo, sabi dito, ay mayroon tayong clue dito. Sabi nito, 12 apostles of the Lamb. At alam po natin the word Lamb dyan ay si Jesus Christ. At alam po natin, kapatid, bakit tinawag Jesus Christ na Lamb? Kasi po si Jesus Christ, before He fulfilled the sacrificial system, na siya ay gawing sakripisyo na bilang isang tawag lamb o tupa. Ano? Dahil si Kristo ay isang tupa na i-offer sa kasalanan ng Israel. Kung matandaan po ninyo, si Jesus Christ yung tawag na the Passover. Kung sa Matthew chapter 26, verse 17 to 20, mababasa po natin dyan, na bago po siya inuli ng mga Roman soldiers, dito tinawag niya si Judas na tinatawag na isa sa inyo ay maging traidor, di ba? Bago nilikom niya, yun pong panahon ng tinatawag, pinalala niya ang pag-commemorate sa Egypt, yung kung saan ang Israel ay tumawid, umalis sa Ehipto, yung kaya tinatawag na Passover. Alam po natin yan. Si Jesus Christ, alam po natin siya ng tawag na unblemished, unblemished sacrificial lamb. So mabasa po natin dyan, kung simulan po natin sa Old Testament, kung saan ang contains lahat ng prophecy concerning for the coming of Jesus Christ, tinatawag sa the guilt offering. Guilt offering. Sa Isaiah 53:10, mababasa po natin dyan. So, lahat ho ng sacrificial system na in-establish ng Diyos sa Old Testament, ito ay nagre-refer lahat kay Kristo na siya ang isa-sakripisyo, atonement for sin for His people. Atonement for sin for His people. Sino ba ang people dito? Sino ba ang tao ng Diyos? Kung Biblia po ang magsalita, kung Biblia po ang ating babasihan, kung walang lahat ng mga libro nating babasahin, walang bang input ng mga tao, kung Biblia lang babasahin mo, walang reference, walang aklat, kung sentido di komon, ang matutukoy dito ay ang mga Jewish people. Diyan, atonement for sin for His people. Maliwanag po dyan kung basahin si Matthew chapter 1 verse 21, ang sabi dito, and she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sin. Yung tukoy po dito si Maria na siya magkaanak ng isang lalaki. Anong pangalan niya ay si Jesu Kristo. At ililigtas niya ang kanyang sangkatauhan.
galing sa kanilang kasalanan. Sino ba ang tao ni Kristo? Sino ba ang mga katawan ni Kristo? Ang mga Hudyo, mga Jewish, di ba? At sinuplayan ito, maliwanag si John chapter 1 verse 1, sabi dito, ay verse 11, sabi niya, He came for His own, sabi niya. Sino bang own niya dito? And His own received Him not. Maliwanag, kapatid, na siya'y pumaranto sa kanyang sangkatauhan, subalit ang kanyang sangkatauhan ay dininay siya, hindi siya tinanggap. Ito po, Hudyo, out of the picture po dito ang Gentiles. Wala po dito ang Gentiles. Ibig sabihin, ang purpose ni Kristo na pumarito sa lupa ay para lamang talaga sa mga Hudyo. Dahil po yan ay propesya sa Old Testament. Makita mo lang sa verse 12, sabi niya, paboritong versikulo ito na gamit natin minsan. But as many as receive Him, to them He give power to become the sons of God, even to them that believe in His name. Tandaan po, believe on His name. Siya kung sino man ang tatanggap sa Kanya, kahit na maniniwala sa Kanyang pangalan, ay magiging anak ng Diyos. Tandaan mo, maniwala sa Kanyang pangalan. Iba po sa ating panahon ngayon, sabi dito, believe on His name. Ano bang pangalan niya? Ang pangalan ni Kristo, the Messiah, the Son of God. Kaya nga si Kristo ay tinatawag na palaging binabato ng mga Parsiyo at Saddusi dahil po siya ay gusto niyang ipaparating sa kanila, kanyang mga audience, kanyang katawan na siya ay the Son of the living God. Diba? Subalit siya dininay. Sa atin ngayon, tayo maililigtas, tayo maligtas dahil po naniwala tayo sa paniniwala sa death and burial and resurrection of Jesus Christ. Hindi po na tayo naniligtas dahil naniwala tayo sa kanyang pangalan. Naniwala po tayo sa the work ni Kristo sa ibabaw ng cross, nang siya'y namatay at siya nang nabuhay. Yun po ang pagkaiba ng kaligtasan natin ngayon sa ating panahon. Salaysay ko lang po ng the Lamb of God ay si Kristo para po sa Israel. So, paano tayo niligtas ng mga Gentiles? Sa sunod na topic natin yan. Kasi ang topic po natin ngayon ay tungkol po kay Matthias. Okay ho? Atin lang po muna pag-aralan ang history o kunting background ng Revelation. Kung sa Revelation chapter 1, mabasa po natin, alam po natin si John de Vilab ang sumulat ng the book of Revelation. Siya po ay isang Jewish, siya po Israelite, isang membro ng Israel. Ano ho? Tandaan po ninyo yan. Sa Revelation chapter 1, ano ba daw in the book of Revelation, sa pagkakaalam ko, sinulat po ito after na si Kristo ay nabuhay. Nabuhay muli. Okay? Wala pa po rito naligtas si Apostle Paul na ditong panahon nito na sinulat ng the book of Revelation. Okay? Kasi kung naligtas na si Apostle Pablo dito, dapat alam na ni John de Vilab ang the Gospel of Grace. So, ito po ay sinulat right after na si Kristo ay nabuhay. Okay? Sa book of Acts chapter 6, mababasa mo yan. Sa sunod at tatalakayin po natin yan. So, bigyan ko lang po kayo ng kunting background ng book of Revelation. Kung mabasa mo sa chapter 1, sabi nito, mayroon mga praises o mga statement na sabi ito, which is and which was and which is to come. Alpha and Omega, the beginning and the ending. I am the Alpha and Omega, the first and the last. Excuse me. I am he liveth, was dead, and behold, I am alive forevermore. So, mga expression na yan, mga kapatid, ito ay nirefer, binigay lamang ito sa mga Jewish people. Si Paul never refers to Jesus na ginagamit ang ganitong type of language sa body of Christ. Hindi po yan nagagamit ni Apostol Pablo. Okay? So, ito ay konektado sa the book of Isaiah, na sabi dito, sa Old Testament, thus saith the Lord, the King of Israel, and His Redeemer, the Lord of hosts. I am the first and I am the last, and besides me, there is no God. Isaiah 44 verse 6. And then, in Isaiah 48 verse 12, sabi nito, hearken unto me, O Jacob and Israel, my called, I am He, I am the first, and I also the last. Okay? So, the concept ng Diyos, ito po ay talaga para sa Hudyo, sa Jewish. Kung mababasa mo sa verse 1, chapter 1, verse 6, Revelation, sabi dito, and hath made as kings and priests unto God and His Father, to Him be glory and dominion forever and ever and amen.
So the word priest and kings, ito po ay nagsimula sa panahon na naghanap ng mga hari na maging leader sa tribo ng Israel. Ang nagsimula dito si King Saul, okay? Mula kay King Saul, nagsunod-sunod na ang mga hari sa Israel. Okay, at nandun na ang mga pare. Pag may hari, mayroon palaging pare. Okay? So yun po ay intended o binigay para lamang sa mga Jewish people. Oh. At isa pa dito, in the body of Christ or the church, the body of Christ never tinawag na candlestick. Okay? And the word candlestick sa Revelation tinatawag na churches, ito po ay hindi ni-refer ni Paul sa the body of Christ, kundi ito ay para lamang sa mga Israel. Okay? Sa Matthew 15 verse 5, mababasa po kung sino ang candlestick dyan. Hindi po ang the body of Christ. So maliwanag, kung disagree kayo tungkol dito, okay lang po yan, wala po yung problema. Kaya po tayo nag-aaral. Okay po. Sa susunod, talakayin ko yan the Book of Revelation dahil maraming nagsasabi na Book of Revelation ay hindi, ito ay myth, hindi po ito ginawa, hindi po ito totoo. Bilang isang Christian, naniwala pa ko dyan. So atin tatalakayin susunod. But ang issue natin ngayon dito ay tungkol kay Matthias at saka kay Apostle Pablo. Sa Revelation chapter 12 verse 14. Sinabi dito na si Matthias daw ay hindi siya pinili ng Diyos. Okay? Kasi kung siya ay pinili ng Diyos, ay paano si Saul Pablo hindi siya mabilang sa 12 apostle doon sa wall of the city. Okay? So ating susuriin po kung si Matthias ba ay kabilang sa 12 apostoles sa the Book of Revelation. Kasi yun ang sinasabi ng ibang tao. Maraming nag-aaral, maraming tuturo niya na si Matthias kasali doon dahil sila lang ay pinili ng tao. So ating suriin, basahin po natin dyan sa Book of Acts. Okay? Sa Book of Acts, kung siya ba pinili pa talaga ng Diyos o pinili ng tao, o siya ba membro sa 12 apostles sa city wall o hindi. Okay, let's cover some a simple scripture galing sa KJV. Okay, in Acts chapter 1, basahin po natin ito. Sabi sa Acts chapter 1 verse 15, and in those days Peter stood up in the midst of the disciples and said, number of names together were about 120. About 120. Tumayo si Pedro dito. Men and brethren, this scripture must needs have been fulfilled, which the Holy Ghost with the mouth of David speak before concerning Judas, which was guide to them that took Jesus. For he was numbered with us and had obtained part of this ministry. Now this man purchased a field with the reward of iniquity, and falling headlong, he burst asunder in the midst, and all his bowels gasped out. And it was known unto all the dwellers of Jerusalem, inasmuch as that field is called in the proper tongue Aceldama, that is to say, the field of the blood. For this is written in the book of Psalms, let this habitation be desolate, and let no man dwell therein, and his bishopric let another take. Okay? Wherefore, of these men which have accompanied with us all time that the Lord Jesus went and out among us, beginning from the baptism of John unto the same day that he was taken up from us, one must be obtained or ordained to be a witness with us of his resurrection. And verse 22, and they appointed two Joseph called Barsabas, who was surnamed Justus, and Matthias. And they prayed and said, Thou Lord, which knowest the hearts of all men, shew whether of these two thou hast chosen, that he may take part of this ministry and apostleship, from which Judas by transgression fell, that he might go to his own place. And they gave forth their lots, and the lot fell upon Matthias, and he was numbered with 11 apostles. So notice kapatid, maliwanag dito, kasi si Apostol Pedro sa tumayo sa mga grupo at sinabi niya dito na kailangan mayroon magpalit kay Judas sa apostleship ni Judas. At siya po ay nagdasal sa Panginoon. Panginoon, ipapakita mo po, alam mo po ang mga puso ng mga tao. Ipakita mo po sa amin kung saan sa dalawa dito ang dapat pipiliin. Nagkaslat sila.
at yun ay dumapo kay Matthias. So si Matthias pinili bilang isa sa 12 apostoles. Tundihan niyo sa verse 22 po, sabi dito, and his bishopric let another take. Okay? Si Peter po, ibig sabihin ni Pedro, in other words, he is placed to be filled by other people. Dapat siyang papalitan talaga si Judas ng isang tao. Now, pay close attention. So the next verse, sabi niya dito, and they prayed and said, Thou Lord, which knowest the hearts of all men, shew whether of these two thou hast chosen. Now, nang sinabi ito ni Pedro, si Pedro po hindi nagsisinungaling. And he was very clear that the Lord Jesus Christ had chosen one these two men. Maliwanag masyado, ang sagot ng kanilang dasal ay si Matthias. Okay? Hindi po siya nagsisinungaling. Pero ang problema natin ngayon, maraming mga tao nagtuturo na mas magaling pa kay Pedro. Okay. Now, maliwanag, ang Diyos, pinakita ng Diyos sa 11 na ang napili ay si Matthias. Okay? Si Matthias. Now, kung si Matthias ang napili kasama sa 12 apostles, so paano na si Pablo? 13 na. Paano si Barnabas? 14 na. So, ibig sabihin, sa the 12 apostle sa book of Revelation ay hindi kasama si Pablo at si Barnabas. Okay? Well, si Barnabas apostolos siya pero hindi siya pinili ng 11 na para pagpilian na maging apostolos na kapalit ni Judas. Si Apostle Paul maliwanag na siya pinili ng Diyos na apostolos. So, hindi ba sa kasali? Para sa akin, hindi po kasali si Apostol Pablo doon. Alam mo po kasi dahil si Apostol Pablo, special na pagka-apostoles ang pagkatawag kay Apostol Pablo. At si Apostol Pablo, hindi po siya membro fully blooded ng mga Jewish people. Si Apostle Paul ay kalahati na Hudyo at saka Griego. Kaya nga sabi doon sa book of Revelation, the Apostle of the Lamb. Okay? The Apostle of the Lamb. Yung 12 po. At saka si Apostol Pablo mismo magpapatunay dyan na si Matthias kasali sa 12. No? Ating pong pag-aralan, sabi ni Paul sa 1 Corinthians 15, verse 3, sabi niya, 1 Corinthians 15, verse 3, sabi niya, for I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the Scriptures. And he was buried, and that he rose again the third day according to the Scriptures. And that he was seen of Caiaphas and the 12. And the 12. After that, he was seen of above 500 brethren once, of whom the greater part remain unto this present, but some are fallen asleep. After that, he was seen of James, then of all the apostles, and last of all, he was seen of me also. So, as son one born out of due time. Kita mo si Pablo, nakita niya mismo din si Kristo kung saan sa hindi sa, kumbaga, ipinanganak sa hindi sa di oras. So, di ba? So, ganyan po ang kaspesal sa Apostol Pablo. Lumabas siya, kung ba tinawag siya sa out of nowhere. Dahil may purpose ang Diyos para sa Gentiles. Okay? I am the least, sabi ng Apostol Pablo, I am the least of the apostles, that I am not meet to be called an apostle. Ano yan? Nirecognize ng Apostol Paul. Because I persuaded the church of God. But by the grace of God, I am what I am. And His grace which was bestowed upon me was not in vain. But I labored more abundantly than they all. Totoo. Bakit po? Dahil po mas maraming ginawa ng Pablo dahil nag-travel sa Pablo kahit saan sa Asia Minor para lang sa pagpangaral ng salita ng Panginoon. Samantala, dito maliwanag, dahil kasi nga apostolis nasa Jerusalem lamang sila, nangangaral kay Kristo. Okay? So kaya sabi ni Pablo, but the grace of God, I labor more abundantly than they all. Yet not I, but the grace of God which was with me. Therefore, whether it were I or these who we preach and you believe. Okay? So notice, maliwanag kaibigan, notice dyan that he was seen of the disciples then of the 12. So maliwanag, ang 12 dito ay kasama na si Matthias dito.
Wala, hindi ito kasali si Judas, eh, patay na si Judas sa kulyab ni Panginoong Jesucristo nang siya'y nagpaibabaw. Okay? Sabi niya dito, sabi ni Paul, Christ rose, he was seen of Cephas, then of the 12. Maliwanag kapatid na si Pablo ni-recognize na Apostle Pablo ang 12 before he got saved. Tandaan mo yan, he recognized the 12 apostle before he got saved. Mismo si Apostle Pablo, kinalala niya ang kasama dito ni si Matias. Okay? Sabi niya pa dito, tingnan mo, sunod. After he was seen of James, then all of the apostles. Again, Paul acknowledged all the 12 apostles even before he got saved. So, maliwanag kapatid na si Kristo ay ang siya'y after siya na-resurrected, nabuhay muli, nakita ito mismo ng mga disipulo. Okay? Na siya'y pumanaw na, okay? At ni-recognize na Apostol Pablo ito na si Matias ay kasama din sa 12 apostles. Okay. So yan po, maliwanag, kayo na po ang kayo na po ang bahala mag-decision, bahala kung ano sa inyo, ang isipan ninyo, kung kasama, totoo ba nakasama sa Apostol Pablo chapter 12 verse 14, o kasama ba si Matias? Salin ba sa dalawa ang doon membro? Okay? So, nasa inyo po, maliwanag para sa akin, sinungaling si Pedro kung pinili niya si Matias na hindi sa pamagitan ng pagdasal. Ang tanong, sino ba mas masinungaling ngayon? Ang mga taong nagtuturo na si Matias hindi kasama sa 12 apostles o mismo si Apostol Pedro na nagdasal mismo na miningi niya kay Panginoon Jesucristo na palitan si Judas anong pinalit si Matias. So nasa inyo yun po. Kaya ako mas gusto kong pananiniwalaan kung anong salita ng Panginoon, anong salita ng Diyos sa Biblia, kaysa opinion ng ibang tao. Kasi marami kasing nag-opinion, tapos gawin nilang doktrina, tapos ang Biblia, doon nila ibabase sa kanilang opinion. Salit na mismo sana ng Biblia, magtayo ang Biblia. Tapos ang opinion mo, i-fit up mo doon. Kung hindi mag-fit up, maghanap ka ng paraan. Okay? Hindi ka tanggap. So yun po sana ang gawin natin sa pag-aaral. Hindi po na gagawa ka ng doktrina tapos i-fit up mo yung Bible. Hindi po ganun po ang pag-aaral. So yun lang po kapatid ang masashare ko sa inyo tungkol po dito kay Matias. Alam ko at naniniwala ako para sa conviction ko, hindi ko kayo ina-convince. Para sa akin, naniniwala ko si Matias po ay kasali doon sa 12 bulls at hindi kasali si Apostol Pablo. Yun po ang aking conclusion. Marami pong salamat. At tungkol naman po sa nagtatanong kung ano po ang ibig sabihin ng Stars of David dyan sa flag ng Israel, ito po ay nagrepresenta ng 12 na triangle. Yun po ang ibig sabihin nun. Bawat isang triangle ay tumatayo bilang isang tribo ng Israel.